ito ang isang pagsasadula ng kwento ng unang Pasko. Sister, tara! Sister, Pasko na po bukas ha. Yung regalo namin, huwag po kakalimutan. Naku, oo nga ano. Ilang oras na lang at kapaskuhan na. O, may misa tayo mamaya ha. Ipaalala ninyo sa mga magulang ninyo para kayo makapagsimba. Sige po, sister. Sasabihin po namin kay nanay. Pero, sister, alam mo ba, gusto ko makatanggap ng magandang salamin. Para naman makita ko na yung computer ko. Ikaw talagang bata ka. Sige, ihahanap kita ng salamin sa kumbento. Sister, may tanong po pala ako. Paano po ba pinanganak si Jesus? Sinong mama niya? Sinong papa niya? At saan siya pinanganak? Ikaw talagang bata ka. Ang dami mong tanong. Sige, hali kayo rito at maupo tayo. At ikukwento ko sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Sa kasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito nagabi kailanman ng kadiliman. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling natin. Jose, nariyan ka pala? Anong ginagawa mo? May nais sana akong sabihin sa iyo, Maria. Naku, ano naman iyon? Parang kinakabahan naman ako bigla. Ito nga sinusulat ko na dito sa kawayan. Hayaan mo, ipahayag ko ang aking damdamin. Yang marikit na dilag kapag naging katipan, di ko hiwalayan sa buong nabubuhay, maging sa kamatayan walang makahadlang. O nayabis bansayan, o nayabis tuyungan, ut may sumangluyunan hanggang sa kaamban. Tiyabay dulugan, kang riras pantalungan, ang panigday sa kaywan, abay di sa maglanggan, hanggang sa baluguan. O ano? Nagustuhan mo ba? Anong masasabi mo, Maria? Teka, pero parang natitila ata ako. Sigurado ka na ba?
Oo naman. Matagal ko nang pinag-iisipan ito, Maria. Mahal na mahal kita at nais kitang makasama habang buhay. Maaari ba kitang maging kabiyak at maging ilaw ng tahanan ng ating pamilya? Oo, mahal kong sir. Pumapayag ako. Talaga? Pangako, hindi kita pababayaan, Maria. Ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth na isang bayan sa Galilea upang kausapin ng isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka. Ikaw ay lubos na pinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya ay papangalanan mo, Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David, upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Paano nangyayari ito? Kaya ako isang dalaga. Sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Ako'y agitin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi. Si Jose at Maria, nalaman niya na nagdadalang tao na ang kanyang mapapangasawa. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan ito ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Mapadaling pumunta sa isang bayan sa bulubunduki ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, biglang kumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo. Sa Panginoon, nagdadala ka
Augusto na magkaroon ng sensus sa lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang sensus na ito ay ginawa noong si Cyreno ang gobernador ng Syria. Kaya umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Sa malayo, kami naglakbay. Saan ang tungo? Saan hinay? Umahal sa mga sisila ang sakol mahal. Walang tuluyan, walang silid, humahabang lumalalim ang gabi. Sa labas sisilang ang sanggol na hari. Maaari bang maguluyan ang sanggol na'y sisilang? Mayroon na bang pintong bubuksan? Maaari bang pamasukin si Jesus na sisilang? Sana nga siya'y inyong tanggapin. May bukas na pinto, mahal na ina, ang sawsabang ito. Gamitin niyo na kahit habang tahanan, inyong tuluyan, handog ko sa inyo. Sa aking abang sabsaban, doon sisilang ang mahal nating Panginoon. Sa aking abang sabsaban, doon sisilang. Ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Mayroong mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Tatlong marunong na hari lumakad, sapagkat sinundan ang talang sumikat. Noon daw sumilang si Kristo mahirap, ang batang sinamba ng mundong mapalad. At ang daigdig doon ay nagbago.
nag-alay sa kapwa.